Hi guys, magandang araw sa inyo lahat and welcome back ulit dito sa ating channel na House Doctor Tutorial. Today video is pupunta tayo dito lang malapit lang sa amin sa Liliw Sumuon. Mag-install tayo ng water pump. Meron na silang water pump, nakabili na sila. Send sa akin ng photo is alam ko Eurostar 1 HP. Then yung kanilang pressure tank is yung conventional na stainless guys, parang 82 gallon kung di ako nagkakamali. Kasi every time naman kasi na meron tayong project, yun, nagpapasend lang ako ng photo tsaka video nung site. Then para makita ko yung mga materials na kailangan, para mabigyan ko sila ng quotation. Kasi yung water pump tapos yung storage tank, matagal na nilang nabili. Kaya nung nagsuggest ako ng bladder is meron na daw silang conventional na pressure tank. Yung stainless nga yun guys, yung palimitang ginagamit. Pakita ko sa inyo kung paano mag-setup nun. Ito na guys yung dito tayo sa site, and yung water pump na nabili nila. Then storage tank na 500 liters. Dito kasi mahina yung tubig, pero for me, kasi nakabili nito yun sa kanilang DIFO. Kaya para sa akin is mas maganda naka-horizontal kasi sobrang hina ang tubig sa kanila. Kaya ito, lalo pa maliit. Makapag-fill lang ng tubig yan kapag malakas yung tubig, or kung naka-horizontal siya, mas mabilis makapagpuno. Ayan. So yung flow ng tubig nga dito napakaya. Tapos ito yung conventional na pressure tank. Ito nabili nila kasi a month ago na. Nirecommend daw sa kanila ng Dipo. Kaya for me, mas maganda before kayo bumili, mag-inquire muna kayo dun sa mag-i-install. Kasi sila yung nakakaalam kung ano yung dapat, tsaka kung ano mas nababagay sa inyo. Mahirap kasi sa Dipo, syempre for me lang may opinion. Sa kanila makabenta lang sila kahit ano i-offer nila guys. Kaya marami na ako na-encounter na ganun, na hindi naman akma yung nabili nila dun sa site or dun sa paglalagyan ng ating mismong water pump tsaka yung mga items. Ayan. Yan, lagyan ko lang ng piping to, then explain ko sa inyo kung anong pagkakali niya nito para magka-idea kayo. Dito, naglagay tayo ng pipe or ng tubo from water pump papunta sa pressure tank. Yan. Naglagay din tayo ng union patente para if ever magka-problem yung ating pump is makakalas natin. Tapos ito, yan. Naglagay ako ng PPR plug para natin. Dito natin ipa-prime yung water pump natin guys. Ayan. Para halimbawa, paanda rin pa lang. Kasi yan, hindi yan higop ng tubig kapag hindi prime guys. Ayan. Pero may mga water pump na self-priming guys. Ayan. Tapos, dito naman, napakabilis naman ito pagka halimbawa, yun, nagka-tubig na. Dire-diretso siya, hindi na siya, kumbaga, mahirapang maghigop ng tubig or magsuction ng tubig guys. Yan. Tapos yan, bawat pipe naglagay tayo ng union patente para kung halimbawa kasi itong prone sa butas, hindi natin masabi kasi lang siya, kumbaga yan na yan, yung outer niya, siya din yung nasa loob niya compared sa mayroong bladder, meron siyang bladder sa loob. Yun. Ayan, pakita ko sa inyo kung paano yung iba pang piping kagaya nung dito sa motor natin. Sa inlet naman ng water pump, naglagay tayo guys ng itong swing valve. Yun, depende po yun sa pagkukuha na ng tubig or yung supply ng tubig, yung source ng tubig ng water pump, kung swing valve or check valve yung ilalagay natin. Kasi yung, lalo na pag naka-vertical, hindi pwede sa vertical itong swing valve kasi lagi yan naka-open. Yun namang spring type, yun na yung check valve. Yun, ideal yun kapag naka-vertical yung supply ng ating water pump or yung pwesto ng ating check valve paglalagyan. Kasi yung source nito is dito lang sa storage tank. Yung isa pa sa purpose niyan check valve, kaya tayong lalagay dyan para maiwasan natin yung quick cycle ng water pump or manatili siyang naka-off pagka hindi ginagamit kapag na-reach na yung pressure na 40 PSI. Ito naman yung setup natin na tubo or pipe na galing sa source natin. Yan galing niya sa source or sa nawasa. Let's say nawasa ang source natin. Yan, tapos punta siya dito sa ating storage tank sa ibabaw. Lagay tayo ng gate valve. Ayan, tapos
yun yung patente para if ever may problema dito, makakalas natin yung pipe na hindi tayo magkakalas, guys. Then, naglagay tayo din dito ng float valve. Ayan, mamaya buksan ko lang. Yun yung float valve niya. Yun, medyo baliktad. Pagpapalitin lang natin yung pwesto ng float valve, guys. Yan, para hindi mag-overflow yung storage tank natin. Yan, binaligtad ko na, guys. Pakita ko sa inyo. Yan na yung ating, dapat kasi kung saan natulo yung tubig, doon nakakabit yung, ating float valve. Ayan, maliyo pa rin, nagkabag din. Kasi doon nakakabit yun nang binili. Basta kinabit na yun dyan, hindi na kinalas or hindi na, kumbaga, kasama sa storage tank natin. Ayan. Siya yung magko-control doon sa flow ng tubig galing kay supply natin o sa source doon sa, halimbawa, may nilad. Mag-fill siya dito. Kapag puno na itong storage tank natin, siya yung mag-i-stop nung flow ng tubig. Hindi, kumbaga, sa ganon, hindi mag-overflow, hindi umawas yung ating storage tank. Ngayon, kung ba mabawasan siya, syempre, dyan nakuha ng tubig yung ating water pump. Automatic mag-fill na ulit siya ng tubig. Ngayon, dito naman, guys, from storage tank, or between storage tank tsaka water pump, naglagay din tayo ng check valve, ng union patente. Kasi, yung check valve, halimbawa, nagka-problema, ayan, yung mga check valve, yung mga union patente na yan, makakalas natin yan na hindi tayo nagpuputol ng pipe. Halimbawa, problema ang motor, itong pressure tank, itong ating storage tank, ayan, lahat yan makakalas natin. Kaya naglagay tayo ng union patente para hindi na tayo magpuputol ng pipe. Gaya ito, PPR yung ginamit natin kasi hindi yan naka-thread, naka-fuse yan. Kapag mali yung linya natin, papalitan natin. O halimbawa, may problema, puputulin natin. Kaya kailangan natin maglagay na union patente. Tapos ito, papasok na yan sa bahay, guys. Lagay lang tayo ng isang faucet dito kasi nga hindi pa tapos yung sa loob ng bahay. Yung mga pagkakabit ng faucet, tsaka yung yung linya sa loob ng bahay is wala pa. Yan lang yung setup ng ating water pump na pressure tank tsaka water pump na kasi malimit kakabit natin is bladder type. Ayan. Wait lang natin na makapagpuno ng tubig si storage tanks. Pakita ko sa inyo yung pressure niya. Ayan, ito guys, naandar na yung water pump natin. Dito, binuksan ko muna para makita nyo. Ayan, open natin. Ayan yung flow ng tubig niya. Kahit sa second floor, third floor, aakyat yan dyan. Basta ganyan kalakas yung pressure ng tubig niya. Kasi dahil sa ating water pump tsaka pressure tank, guys. Ayan, wala pang 40 PSI yung kanyang pressure. Ginabilang tayo kasi matagal nga yung flow ng tubig dito, guys, or hindi agad tayo makapag-ipon ng tubig. Yan nga, ayan. Kasi kung malakas yung source natin, or halimbawa, horizontal yung ating supply ng tubig, mabilis makakapag-fill ng tubig. Ito kasi, ayan, napakahina supply ng tubig ng storage tank natin. Yun, bali yan lang yung setup natin nung ating water pump dito sa Niliw, Laguna. Malapit lang sa amin, guys. Ayan. Bale, nagkabit lang tayo ng jet pump or, ayun, water pump, pressure tank, tsaka water filter, guys. Ayan, tapos, magagamit nila to kapag okay na yung linya sa loob. Pero ngayon, kaya naglagay muna tayo ng valve after nung filter kasi hindi pa pwedeng gamitin gawa ng hindi pa tapos yung linya sa loob ng bahay, guys. Ayan, maraming salamat. Stay safe, guys, and God bless po.